ng nanghihina ay kanyang muling maibangon at maitayo. Amen? Just rise up when you fall. Ang mahalaga lang, willing kang tumayo. Huwag ho tayo magbilang ng ating kasamaan. Huwag tayo magbilang ng ating pagkukulang. Kung talagang ito'y pinagsisihan mo, kalimutan mo na yan. Ang mahalaga, ikaw ay bumangon at magpatuloy. Gawin mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Manatili ka sa kung ano yung plano ng Diyos. Amen? Though he fall, he shall not utterly cast down, because the Lord upholdeth him with his hand. Mga kapatid, napakahalaga po ng mensahe na ipinakikita sa atin. We need to stay in God's plan. We need to be sensitive in God's purpose. All right. One good example is the Apostle Paul. Lahat ba kayo naniniwala na si Apostol Pablo dedicated? Naniniwala ba kayong faithful si Apostol Pablo sa Panginoon? Naniniwala ba kayong productive si Paul sa Panginoon? Okay, mga kapatid, alam niyo po ba na si Pablo, sa kanyang pagiging dedicated, sa kanyang sipag at matitinding accomplishment, ang sabi ng Bible, binigyan po siya ng thorn in the flesh. Pinahintulutan po ng Diyos na ito pong si Pablo ay tampalin ni Satanas at nagkaroon siya ng tinik sa laman. Yung thorn in the flesh na tinatawag. At ang katibayan na ito po'y mabigat na karamdaman, ang sabi ng Bible, 3 beses na nagmakaawa sa Panginoon si Pablo. Naalisin sa kanya yan. Okay? Hindi ho 3 beses lang siyang nag-pray. I believe, mga kapatid, ang ini-emphasize dito, yung kanyang eager, di ba? Eager praying. Yung pagmamakaawa niya sa Diyos, 3 beses. Nagmamakaawa siya sa Panginoon na alisin sa kanya. Minsan ganyan po. Meron tayong mga taglay sa buhay natin. Maaring karamdaman po yan. Maaring problema yan. Na parang ang pakiramdam mo, bakit nandito to? Yan po ay po pwedeng maging equalizer ng Panginoon sa atin. Ang sabi ng Bible, upang si Pablo ay wag magpalalo ng labis. Dahil sa dami ng mga visions and revelations, dahil sa lahat ng kanya nagawa. Alam nyo, mga kapatid, kung lahat ng bagay sa buhay mo okay na okay, baka magyabang ka eh. Kaya pinapayagan ng Panginoon na may mga pagkakataon. Hoy, makita mo kahinaan mo. Ma-realize mo na hindi mo talaga kaya kung ikaw lang. Ha? Na ikaw ay may kahinaan din. Para hindi ka naman laging hukom ng ibang tao. Hindi yung kapag ka may nadapa, napakaano mo kasi, di ba? Ma-realize mong ikaw din. Kaya paalala nga ni Pablo, wherefore let him that thinketh he standeth, take heed, lest he fall. Sabi niya, baka ikaw din bumagsak. Mga kapatid, ang sabi ng Bible, siya po'y nagmakaawa sa Panginoon at alam nyo, ang sagot ng Panginoon sa kanya, hindi healing. Hindi siya pinagaling. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee. Amen? Ano pong ibig kong sabihin? Dapat lang sensitive ka eh. Dapat lang maintindihan mo, kaya pala ako binigyan ng Diyos ng ganitong sakit. Hindi para mag-rebelde sa kanya, kundi para makita sa sakit na ito, hindi yung galing ko, kundi yung biyaya ng Panginoon. Na po pwede kong i-comfort yung mga nasa ganitong karamdaman. Na po pwede kong makapagministeryo, not because of my strength, but because of His grace and because of His strength. Amen? Kasi baka pagka magaling ka, akala mo kaya ka nakapag-accomplish dahil magaling ka eh. Ang masarap po, mga kapatid, in every accomplishments, alam natin na ito'y dahil sa Diyos at hindi sa atin. Amen? Mga kapatid, sensitive ba tayo? O pag kami nangyari sa iyo, ang tendency mo is to always blame God. Di ba? Yun kasi ang tendency ng iba eh. Bakit pinabayaan ng Diyos na mangyari sa atin ito? Di ba? Minsan to the point na ang tingin natin, di ko naman deserve to Hindi naman ito sa lahat ng ginawa ko sa Panginoon, sa lahat ng paglilingkod ko. Sabi ko nga, yung mga drama na yan po ang mga magpapakita at magre-reveal ng kung ano ang spiritual standing natin eh. Yung iba nga, di ba? Yun lang laging sabi natin, sa lahat ng katapatan ko, sa lahat ng ginawa ko, Lord, ito pa ba ang isusukli mo sa akin? Sabi ko nga, baka mamaya sagutin ka ng Diyos, anong sukli-sukli ka dyan? Nagbayad ka ba? Di ba? Baka tanungin ka ng Diyos eh. Di ba? Di ba tayo nagbabayad eh? Sukli-sukli. Mga kapatid, sa totoo lang, mula sa wala, tayo po'y pinagpala ng Diyos. Amen? At kung ano man ang meron ka, sa Diyos lahat galing yan. Kaya wala kang karapatang sasabihin mo, ito ba isusukli mo, Panginoon? Mga kapatid, hindi po. Baka ikaw ang hindi nagsusukli sa lahat ng ibinigay sa iyo ng Panginoon. Nagsusukli ka ba? Di ba? Nagsusukli ka ba? Yung iba po, pag-usapan lang ang tithing, natitisod pa eh. Hindi nga husukli yun eh. Yun po pinagkatiwala lang ng Diyos na dalhin mo sa kamalig eh. Di po ba? Mga kapatid, ang gusto ko pong sabihin, dapat maintindihan nyo po na sa nangyayari sa atin, ang mahalaga, malaman mong may purpose ang Panginoon. Di ba? O, tingnan nyo ho. Si Job,
dumating siya sa punto na idiniin pa ng Bible kung gaano siya kabait. Di ba? Yun, tingnan niyo po ha, intindihin nating mabuti. Sinabi pa kung gaano katapat si Job. Di po ba? Job chapter 1. Ha? From the land of Uz. Anong sabi? There was a man in the land of Uz whose name was Job. Okay? Ang sabi ng Bible, and that man was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil. Okay. At ang sabi po ng Bible, tingnan nyo ha, itong taong ito ay matuwid, natatakot sa Diyos, inilarawan pa kung sino siya. Di ba? Pero alam nyo po, sa lahat ng pagmamalaki ng Diyos kung sino si Job, parang pag inisip nyo, ba't kailangan payagang nakaranas si Job na nalugi yung negosyo? Tapos lahat ng anak niya namatay. Tapos nagkaroon siya ng matinding karamdaman ng bukol sa kabuuan ng kanyang katawan. Sabi ko nga, from top to bottom. Di ba? Sa kabuuan ng katawan niya. Bakit ito pinayagan pang yung mga kaibigan niya magkaroon ng mga hindi magagandang kaisipan sa kanya? Bakit tinayaang dumating doon sa punto na pati asawa niya parang hindi na mabear yung hirap na dinadanas niya? Kaya ang sabi ng asawa ni Job, magpapatuloy ka pa sa pagtatapat mo sa Diyos. Curse God and die. Nililinaw ko, hindi Inday ang pangalan ng asawa niya. Di ba? Ang sabi ng asawa niya, curse God and die. Meaning, itong asawa ni Job mismo, na hindi naman siya ang may sakit sa lahat ng naranasan ni Job, parang siya na mismo, hindi niya ma-imagine kung bakit kailangan maranasan ni Job yan. Sometimes, nararanasan mo to, kapatid. Di ba? At ito po ang pinakamadilim na bahagi sa buhay ni Job. Alam niyo kung ano? Yung sinabi po ng Bible na I go forward, wala ang Panginoon doon. Backward, wala siya roon. Doon sa kaliwa na kung saan gumagawa siya sa akin, hindi ko siya makita. Sa kanan, nagtago ang Panginoon sa akin. Mga kapatid, yung bang kahit saan ka sumuling, ang pakiramdam mo, parang hindi mo na siya matanaw. Darating tayo minsan doon sa ganung panahon na parang ang dilim-dilim, na parang hindi na natin maintindihan ng lahat ng nangyayari sa atin, na ang pakiramdam natin, dinaganan na tayo ng langit, mga kapatid, sa bigat ng problemang meron tayo, na hinahanap mo ang sagot. Bakit? Ano ang dahilan? Ano ang kaya nga sabi ko sa inyo, mahalaga yung sensitivity eh. Maintindihan mo kung bakit nangyayari sa iyo yan eh. Mga kapatid, alam nyo, ang sabi po ng Bible, ang naging mahalaga na lang kay Job, hindi na yung nakikita niya ang Diyos eh. Ang mahalaga sa kanya, yung matibay na paniniwala niya na nakikita siya ng Diyos. Amen? Ha? Isang bagay na nakikita mo ang Diyos. Pero gusto kong malaman ninyo na kahit sa moment na dahil limitado ka na parang hindi mo siya makita, basta pumanatag ka, alam mo kung bakit? Nakikita ka ng Diyos. Alam niya ang lahat ng dinadaanan mo. Alam niya kung ano ang nararanasan mo. Alam niya yung problema mo. Alam niya ang kahinaan mo. Alam niya ang pangangailangan mo. Kaya ang sabi ni Job, ang importante ngayon sa kanya, hindi ko man siya maintindihan, hindi ko man siya mamasdan, basta ang mahalaga, for he knoweth the way that I take, so that when he has tried me, I shall come forth as gold. Mga kapatid, may mga pagkakataon na kaya ka nagkakaproblema para maiparamdam ng Diyos sa'yo, kailangan mo ko, anak. Amen? Na baka ikaw ay medyo nakakalimot na. Kailangan ka ng kalapitin at pitikin para maintindihan mo na ikaw ay lumilihis, nawawala ka sa plano ko. Ang kalooban ng Panginoon for us to stay in His plan and to be sensitive in His purpose. At alam niyo ho, etong pangatlo mahalaga, subjection in His processing. Diba? Or polishing. Ang mahalaga po, ikaw ay manatili sa plano ng Diyos, maging sensitibo ka sa kanyang mga layunin, kung bakit niya pinapayagang makaranas tayo ng anumang karanasan sa ating buhay, maging ang pagbuwal o pagbagsak. Mga kapatid, ito po ay isa sa paraan ng pagpoproseso ng Panginoon para makapag-accomplish siya ng masterpiece through you. Amen? Balik niyo sa Jeremiah. Ang sabi po, na yun daw pong vessel na nasa kamay ng pater, nalamatan. Okay? At ang sabi po ng Bible, di ba?
And the vessel that was made of clay was marred into the hand of the potter. So he made it again another vessel, as seemed good to the potter to make it. So ang ibig sabihin, mga kapatid, merong gustong ipakita ang Panginoon dito. Di ba? Kasi hanggat hindi pa tapos, walang talo hanggat di pa tapos. Pwede ba i-declare yan na talo, hindi nga tapos? Kung ikaw ay meron mang mga shortcomings, pwede kang mag-make up hanggat hindi pa tapos ang takbo mo. Amen? Diretso lang. Nadapa, bangon pa rin. May kamay ang Diyos na kung saan gusto niyang itayo ka. Hindi naman yung pagkatayo na dapa, wala nang pagkakataon. No! Ang Diyos natin ay nagbibigay ng pagkakataon. Amen? Upang ma-appreciate natin yung kanyang molding, yung kanyang processing. Okay, eto ngayon. Nung nasira po yan, ang sabi ng Bible, so he made it again, another vessel, as seemed good to the potter to make it. Alam niyo ang ginawa niya? Jeremiah, nakita mo yan sa kamay ko? Hindi ba ganyan din ang Israel sa aking kamay? In application, tayo po, hindi ba ang dapat natin maintindihan kung paanong yun daw pong clay sa kamay nung magpapalayok, ganun din daw po tayo sa kamay ng Diyos. Na mga kapatid, ang gusto kong ipunto sa inyo, pinuproseso lang po tayo, minomolde lang po tayo. Mga kapatid, meron pong polishing na ginagawa ang Panginoon sa atin, and sometimes kailangan makaranas tayo ng pain para tayo po ay maging maayos sa pagpoproseso ng Panginoon. Amen? Yun po ang dapat. Huwag kang maging negative, huwag kang maging bitter. Sabi ko nga halimbawa, meron kang anak. Di ba? Yung anak mo, hindi ka agad naglalakad yan. Magsisimula po yan sa dapa, as in dapa talaga. Ni hindi maitukod yung tuhod, di po ba? As in flat, dapa po yan. Yung pa lang ang kaya niya. Okay? Pero dumarating yung time, natututo na lumuhod yan. Di ba? Dadapa ng ganyan. Nakakagapang na anak ko, di ba? Kaso, kung yung anak nyo po, grade 6 na, ganyan pa rin maglakad. Di ba? Mga kapatid, ano sasabihin? Makakatuwa naman yung anak ko. Talagang ang tatag-tatag. Walang kabagsak-bagsak yan. Bakit? Mga kapatid, pagka anak mo grade 6 na, gumagapang pa rin na ganyan, itanong mo kung tao ba yung anak mo, ha? O kaya itanong mo kung tao ba yung napangasawa mo. Di ba? Grade 6 na, ganyan pa rin maglakad, mga kapatid. Mabigat yan, baka mamaya pag humingi ng gata sa'yo, meh. Di ba? Kambing pala Mga kapatid, kailangan matuto yang maglakad, tama? Nung pong nakakagapang yan, natutuwa ka, pero hindi mo gugustuhin laging gumagapang yan. Anak, tayo ka. Sa una, hawakan mo yan, tama? Di ba? Pag meron tayong ginagamit na walker para matrain siya sa paglalakad, okay? Nandyan lang po yung magulang. Pero kung ang gagawin nyo po, laging hawak-hawak nyo lang po yan, wag ko kayong umasa na matututo yan. Kaya ang ginagawa po, basta nakaantabay lang po yung magulang, okay? Pinababay, yan, tumitigas na yung, pag bumagsak po yan, mga kapatid, alam nyo po, kahit yung mga psychologists, tanggap nila ito o silang nagsasabi nito. Kasi kumbaga sa pamamalo, kaya mo papaluin ang anak mo, ang point doon, sabi nila kung hindi mo lang din gustong masaktan, limbawa, papaluin mo, papaluin kita, di ba? Anong palo yan? Yung anak mo pag pinalo mo, tatawa-tawa pa sa'yo, walang kwenta, hindi. Kailangan kung papaluin mo, yung maramdaman niya yung pain. Kasi ang message nun, ang maling ginagawa mo anak, ang magiging dulot nito sa'yo, pain. Merong pain kapag ka gumagawa ka ng mali. Tama? So ganun din po, na sa ating pong processing o sa training, mga kapatid, tayo po sa paglakad natin, may mga pagkakataong pinapayagan kang mabagsak. Okay? Upang makita mo na hindi pala maganda yung bumabagsak. Dahil pwede palang pag nabagsak ka, ganito ang mangyari sa'yo. Di po ba? Bagamat nahandyan lang po siya upang alalayan ka na sa bawat pagbagsak mo, handyan ang kanyang kamay upang itayo ka. Amen? Ang tanong, ba't niya pinapayagan bumagsak? Processing. At kailangan maging subject tayo. Magpasakop lang po tayo. Hanggat nag-ooperate ang Panginoon sa buhay natin, hindi po pwedeng lahat ng mangyayari sa buhay natin, puro ayos lang. Hindi po pwedeng yung bata, nung ipanganak yan, pakakainin mo lang ng pakakainin yan. Kailangan turuan mo rin yan na pagpapaguran niya kung ano yung kakainin niya, pagtatrabahuhan niya kung ano yung kakainin niya. Kasi pag sinanay mo yan, na lahat idudulot mo sa kanya, anong klaseng, naintindihan niyo po ibig sabihin? Ganun sa spiritual life. Kinakailangan nakakaranas din tayo ng pain.
para maging better Christian tayo, para maging better person.